Agad na isinugod si Capeta sa ospital kasama ang team niya. Habang naghihintay sa resulta ay sinisi ni Shige ang sarili niya at sinabing hindi sana iyon mangyayari kay Capeta kung may pera lang sana siya. Pinalakas ni Monami ang loob nito at sinabing gagaling din agad si Capeta. Maya-maya pa ay sinabi ni Nobu kay Kamada na mag-usap sila. May sinabi si Nobu tungkol sa plano niya para sa Team Capeta na makapagpatuloy sa karera. May balak pakiusapan si Nobu para tanggapin si Capeta na makasali sa audition pero sinabi ni Kamada na kahit maayos ang lahat at pumayag ang mga iyon na sumali si Capeta sa audition ay hindi pa rin magiging madali. Magkakaroon ng maraming karibal mula sa silangan at kanluran pero tiwala si Nobu na kaya iyon ni Capeta at desidido na rin siyang gawin iyon. Umuwi si Nobu at inedit ang nakuhanan niyang video habang nasa karera si Capeta. Kinabukasan, dala ang mapa ay hinahanap ni Nobu kung saan nga ang FSRS. Habang naglalakad ay inisip ni Nobu kung papasa nga ba ang mga clip na dala niya. Nang marating niya ang harap ng FSRS ay kinakabahan na siya habang tumatawid pero kailangan niya iyong gawin. Sa ospital, habang naiisip ni Capeta na natalo siya ay napaiyak na lang ito at sinabing hindi na siya makakalaban muli. Isang lalaki naman ang nagtanong sa information ng ospital kung saang silid naroon si Capeta. Umiiyak si Capeta nang madatnan yun ni Naomi at nagulat naman ito nang makita siya. Sa pagbisita ay dinalhan ni Naomi ng tsokolate si Capeta. Samantala, habang naghihintay ay pinagpapawisan na sa kaba si Nobu dahil napapaisip siya sa sinabi ni Kamada na imposible iyon. Pero nilakasan niya lang ang loob niya at maya-maya pa ay dumating ang isang lalaki na agad na binati ni Nobu. Nagpakilala iyon bilang Tanaka na isang tagapangasiwa sa Formula Stella. Kinumusta ni Tanaka si Capeta dahil nabalitaan nito ang nangyari, at agad na sinabi ni Nobu na maayos na iyon ngayon. Nang tanungin na si Nobu kung bakit siya naroon ay agad nitong sinabi na nagtatrabaho siya bilang manager ng Team Capeta, at nagpunta siya doon dahil may nais siyang ipakita dito. Pinuhay niya ang laptop at ipinapanood kay Tanaka ang video kahapon ni Capeta habang nasa karera sa Haruna. Ipinaliwanag ni Nobu ang mga pamamaraang ginawa ni Capeta para malampasan ang mga kalaban. Sunod niyang ipinakita ang lumang kart na ginagamit ni Capeta sa loob na ng 3 taon. Ang frame ay malubhang nasira at ang manibela ay halos hindi gumagana kaya't inayos nila iyon upang ang bigat ay mapunta sa harap sa pamamagitan ng paglilipat ng upuan paunahan hanggat maaari. Dahil doon ay nagagawa na ni Capeta ang one-sided driving at sigurado siyang si Capeta lang ang nakagawa niyon sa national sa gitna ng malakas na ulan. Humanga si Tanaka sa ipinakita ni Nobu nang bigla nitong mapansin na umiiyak iyon. Halos maubos na ni Capeta ang tsokolateng dala ni Naomi pero wala pa rin silang napapag-usapan kaya naiilang na si Capeta. Nang biglang magsalita si Naomi at sinabing hindi niya akalaing ang kart na tulad ng kay Capeta ay maimamaneho ng ganon. Dagdag pa nito na kung may utak si Capeta para makakuha ng basurang kart para magmaneho ng ganon, bakit hindi umano iyon subukang gamitin ni Capeta ng mas mahusay para makapagmaneho siya ng isang sasakyan na magpapakita ng kanyang tunay na kakayahan sa pagmamaneho. Bago umalis ay sinabi pa ni Naomi na iyon ay tapos na para sa mga talagang nag-iisip na sila ay tapos na. Patuloy na ipinapakita ni Nobu ang mga video kay Tanaka hanggang sa kung paano lumaban si Capeta sa huli. At naniniwala si Nobu na alam ni Tanaka kung bakit pero ang dahilan kung bakit napunta sa ganon ang kanilang kart ay dahil naubos na ang pondo ng kanilang team. Hanggang ikatlong karera na lang sila kaya wala na silang ibang choice kundi ang itigil ang kanilang aktibidad sa karera. Nakiusap si Nobu na payagan si Capeta na makasali sa audition para sa Formula Stellar Scholarship ngayong Agosto. Dahil hindi sumasagot ay paulit-ulit na nakiusap si Nobu hanggang sa magsalita na si Tanaka. Aminado ito na magaling si Capeta pero nadismaya ito sa pagbangga nito sa isang kalahok pero sinabi ni Nobu na desperado lang sila na ipanalo ang laban. Ngunit iginiit pa rin ni Tanaka na hindi iyon maganda. Gayunpaman sinabi ni Tanaka na isang kahihiyan na hayaan ang karera ng isang napakatalino na bata na magwakas ngayon. Tumayo ito at ipinaliwanag kay Nobu na iba ang formula race kesa sa karting. Kung ang kart ay isang prop plane, ang formula naman ay isang jet plane. Kung magkaiba ang bilis, magkaiba rin ang gastos. Tsaka pag nabangga ay maaaring mamatay ang driver kaya ang driver na walang pakialam sa pagbangga para manalo ay hindi maganda. Nawalan na ng pag-asa si Nobu at paalis na sana ito nang biglang kwentahin ni Tanaka ang mga gastusin kapag nakabangga sa audition na dapat umanong bayaran ng driver. Saka siya nito tinanong kung ayos lang ba iyon sa kanya. Nagulat si Nobu at tinanong kung ibig sabihin ba niyon ay tinatanggap na sila nito sa audition at agad na nagpasalamat. Sinabi ni Tanaka na aabutin ng 3 araw at 2 gabi ang audition at sinabing basta wag gagawin ang mambangga.
Masyadong mahal ang bayad kapag nangyari iyon at kapag umayaw sila sa kalagitnaan ay si Tanaka ang mananagot sa mga nasa taas. Kaya naman nangako si Nobo na hindi iyon mangyayari. Nang makalabas ay doon ibinuhos ni Nobo ang tuwang nararamdaman niya. Nang sumunod na araw, ibinuhos ni Monami ang inis sa pagkatalo ni Capeta sa pamamagitan ng paglalaro ng tennis, dahil para sa kanya ay si Capeta ang pinakamabilis. Nang pauwi na si Monami ay inabanggan siya ng isang babae sa daan. Samantala, hanggang ngayon ay iniisip pa rin ni Capeta ang mga sinabi sa kanya ni Naomi nang biglang dumating si Nobo dala ang isang CD. Para makapag-image training umano si Capeta kahit nagpapagaling pa lang. Agad na inayos ni Nobo ang TV at sinabi kay Capeta na hindi nito mahahabol si Naomi kung ganun ito. Ngunit sinabi ni Capeta na wala na namang kwenta ang umasa dahil hindi na naman sila makakalaban kahit kailan. Doon ipinakita ni Nobo ang application form ng Formula Stellar Racing School, ang parehong pinag-auditionan ni Naomi ng 1 taon. Dagdag pa ni Nobo na kagagaling niya lang doon para humingi ng permiso para makasali si Capeta. Sa pagkagulat ay hindi na nakaimik pa si Capeta at napatanong dahil akala niya ay kailangang manalo muna sa nationals bago magkaroon ng pagkakataong makapasok doon. Sinabi ni Nobo na muli niyang tiningnan ang mga requirement at mayroong isang bahagi na nagsasabi, o kung hindi man ay may nakikilalang potensyal na manalo na formal na kinikilala at naaprubahan, kaya agad siyang pumunta sa head office dala ang inedit na video ng karera ni Capeta kahapon. At nang makita iyon ng tagapangasiwa ay pumayag naman ito dahil naintindihan nito kung gaano kagaling si Capeta. Oras na makapasa doon si Capeta ay maaari siyang sumali sa parehong karera ni Naomi sa susunod na tag-araw at pareho din silang scholar. Naluha si Capeta dahil makakapagmaneho siyang muli at hindi pa tapos ang kanyang karera, kaya nagpasalamat siya kay Nobo. Ngunit inamin niyang hindi niya matatalo si Naomi dahil masyado iyong magaling. Pero dahil sa suporta ni Nobo ay sinabi ni Capeta na matatalo nilang dalawa si Naomi. Sa isang restaurant ay kinausap si Monami ng nagpakilalang Tamaki mula sa Chardonnay Entertainment, at iniabot ang card kay Monami kung saan nakalagay ang mga listahan ng mga talento na pinamamahalaan nila. Doon sinabi ni Tamaki ang tungkol sa isa sa mga photographer na madalas nilang ginagamit ay nagpunta sa pag-cover ng karera kahapon at nakita niyon si Monami doon. Ipinakita ni Kuroki kay Tamaki ang mga litrato ni Monami na kinuhanan nito kaya naman nakipagkita si Tamaki sa kanya. Inalok ni Tamaki si Monami kung may interes ito sa mundo ng celebrity pero damit ang nagustuhan nito. Natuwa si Kamada nang malaman ang balita ni Nobo na makakapag-audition si Capeta sa Formula Stellar, at naalala ang sinabi ni Shige na wala silang pera pero hindi na umano iyon dapat ikabahala ni Shige dahil malaki na ang mga bata. Pinaalalahanan muli ni Nobo si Capeta na dapat makapasa ito dahil kung sasali si Capeta gamit ang sariling pera ay gagastos siya ng 15 million yen para lang makipagkarera sa loob ng isang season. Pero dahil magiging scholar siya ay libre na siya. Sinabi ni Kamada na noon ay kailangang may lisensya para makapagmaneho ng Formula Car pero ngayon nagagawa na iyon ng mga high school na estudyante. Sinabi naman ni Nobo na dapat nga ay tinuturuan na ang mga talentadong driver na nasa edad 16 at 17 upang maging F1 driver. Napatingin ito kay Capeta na hindi pala pinapangarap na maging F1 kaya sinabi ni Nobo na boring naman kung hindi nito layunin ang tuktok. Sa ngayon ay application fee para sa audition ang problema nila na nagkakahalaga ng 210,000 yen. Mura pa iyon para sa 3 araw na manatili sila sa FSRS. Habang kumakain ng saging si Seriki ay binati siya ni Momotaro na papasok sa ospital. Habang ipinapaliwanag ni Nobo kay Capeta ang ilang mga bagay ay dumating si Kamada para magpaalam. Dumating naman si Momotaro na may dalang bulaklak para kay Capeta. Inalok ito ni Capeta ng dalang tsokolate kanina ni Naomi, naupo ito at kinain iyon sa kasinabing nakapagdesisyon na siyang magseryoso at layuning manalo sa nationals dahil hindi na umano ito makapaghintay na makipagkarera kay Capeta. Doon ipinakita ni Nobo ang CD ng laro at hinamon si Momotaro na doon na lang sila maglaban. Pumayag ito kaya sinabi ni Nobo na kapag natalo si Capeta ay makikipag-date si Momotaro kay Monami, pero kapag si Capeta ang nanalo ay ipapahiram ni Momotaro ng 1 beses ang cart niyo na gagamitin sa national. Natakot si Capeta dahil sa paggamit ni Nobo kay Monami bilang premyo pero tiwala naman ito na si Capeta ang mananalo. Ipinaalala rin ni Nobo na wala silang cart na magagamit para sa paparating na pang-4 na karera kaya makakagamit sila ng libre at bagong cart kung mananalo si Capeta. Inimagine ni Capeta kung anong pakiramdam ng makagamit ng bagong cart kaya naman sinimulan na nila ang laban. Samantala, habang kausap pa rin ni Monami si Takumi ay naisip nito ang nangyari kay Capeta kaya itinanong nito kung makakakuha ba siya ng maraming pera kung tatanggapin ang alok sa kanya.
Pero nakadepende raw iyon kung paano siya magtatrabaho. Natalo si Capeta sa laban nila ni Momotaro kaya naman parang pinagbagsakan ng langit ang itsura ng dalawa at nagsisihan pa. Nagsisi si Nobu at sinabing kung naglagay na lang din sila ng taya, dapat ay may iba pa silang ginawa bukod sa isang cart tulad ng audition fee. Pero kahit wala silang pera, kailangang may gawin sila kahit paanong mangyari. Inisip naman ni Nobu na oras na makapasa siya ay hindi na sila mag-aalala patungkol sa cart o sa pera. Ang iisipin na lang niya ay kung paano magmaneho ng mabilis tulad ng kay Naomi. Konti na lang at magbubukas na ang kanilang kinabukasan. Ngunit maya-maya pa ay nagtalo ang dalawa kung paano ibibigay ang premyo ni Momotaro. Nang sumunod na araw ay pumunta si Nobu kay Boss Kay para humingi ng tulong pinansyal pero nagtalo lang ang dalawa dahil hindi umano magbibigay si Kay para lang sa larong pambata. Iginiit naman ni Nobu na hindi lang yun larong pambata dahil nais niyang maging profesional si Capeta. Pero patuloy lang na nagtalo ang dalawa hanggang sa umalis na si Nobu at sinabing gagawa siya ng paraan tungkol sa 210,000 yen kahit anong mangyari. Habang tumatakbo ay nakita siya ni Adachi at nalamang ang Akari ang sponsor ng Team Capeta. Sa ospital ay bumisita ang mga bata kay Capeta pero wala yun sa higaan, dahil papunta iyon sa rooftop at nang makasalubong ang nurse ay nalaman niyang 2 buwan pa bago siya tuluyang gumaling, gayong sa Agosto na ang audition sa Formula Stellar. Sinundan siya doon ng mga bata habang iniisip ni Capeta na kailangan niya iyong tiisin dahil kumpara sa nakalipas na 5 taon ay walang-wala ang 2 buwan na iyon. Nagulat si Capeta nang bigla siyang lapitan ng mga umiiyak na bata. Samantala, tinanggap na ni Monami ang inalok ni Takumi at nang magpakilala ay sinabi nitong nais niyang mapabilis iyon dahil kailangan niya ng pera sa lalong madaling panahon. Nagsimula na ang workshop nila at kahit nahihirapan ay pilit iyong ginagawa ni Monami kaya pinag-uusapan na siya ng iba. Nang sumunod na araw ay nagmamadaling umalis sa paaralan si Monami para pumunta sa Chardonnay at agad na nag-ensayo habang kinukuhanan sila ni Kuroki ng litrato. Nung una ay hinamak si Monami ng ibang tao, noong sinabi niyang pera lang ang gusto niya ngunit ngayon ay hinahangaan na siya ng mga ito dahil totoo siya sa kanyang sarili. Inamin naman ni Tamaki na maging siya ay napalapit na kay Monami, at alam niyang mas marami pa ang mapapalapit sa dalaga at malayo ang mararating nito. Nang matapos ang mga iyon ay inalok ni Tamaki si Monami ng isang TV commercial at agad naman iyong tinanggap ng dalaga. Nang sumunod na araw ay nakalabas na si Capeta sa ospital at may pag-iyak pa talaga si Shige sa harap ng mga nurse bagay na ikinahiya ng anak niya. Maya-maya pa ay dumating doon si Momotaro at inakala naman ni Nobu na sasanduan sila ng binata pero ipapaalam lang pala nito na i-date niya na si Monami. Habang nagsisihan ang dalawa kung sino ang may kasalanan ay nagpaalam na si Momotaro. Pero maya-maya pa ay tumigil iyon para itanong kung saan ang bahay ni Monami, kaya naisip ni Nobu na sumama sila ni Capeta para mapigilan nila si Momotaro dahil sigurado naman itong tatanggi si Monami. Nang makarating kina Monami ay ang ina nito ang nakausap nila kaya nalaman ng dalawa na umalis iyon para sa trabaho. Gulat na gulat ang dalawa nang malaman na gagawa ng commercial ang kaibigan. Habang kinakausap ni Tamaki si Monami ay dumating doon si Minamoto, ang kanilang kliyente. Dahil doon ay napilitan na lang si Monami na bumati kay Minamoto. Hindi pa rin makapaniwala si Nobu na gagawa ng commercial si Monami kaya inisip nito na pinipilit lang si Monami na gawin ang bagay na iyon kaya plano nilang bawiin iyon. Nang biglang makialam si Momotaro at sinabing siya na ang bahala kay Monami. Habang kinukuhanan si Monami ay napansin ng direktor ang busangot niyang mukha kaya nakipagpalit si Minamoto ng pwesto sa nagmamasahe at sinadyang masaktan si Monami para lumabas ang ekspresyon nito. Biglang dumating si Naomi para ibigay sa ina ang report sa ikatlong karera ng M4. Maya-maya pa ay kinuha na ang huling eksena ngunit nagkaroon ng problema dahil sa itsura ng kapartner ni Monami. Nang biglang dumating si Seriki at sina Capeta kaya inisip ni Minamoto na naroon sila para suportahan ang kaibigan, ngunit sinabi ni Momotaro na naroon sila para iligtas ang benihag umanong si Monami. Dahil naroon si Naomi ay nagpasalamat dito si Capeta sa pagbisita nito sa kanya. Nang biglang tumawag ng pogi ang direktor kaya nagpiling si Momotaro na siya ang tinutukoy pero si Naomi pala. Ito ang napiling ipalit sa partner ni Monami bagay na lihim na ikinainis ng dalaga at pilit na kinumbinsi ang sarili na trabaho lang iyon. Maging sina Nobu at Capeta ay pinatulong na rin sa ginagawang commercial na iyon. Dahil sa pagsiselos ay niyapakan ni Nobu ang gown ni Monami nang dumaan ang mga ito dahilan para mapunit ang tela at saka nagkunwaring walang alam. Galit na galit si Monami kaya hindi nito tinigilan si Nobu. Natuwa ang direktor dahil iyon daw ang eksenang hinahanap niya para sa commercial. Nang sumunod na araw ay iniabot ni Monami kay Capeta ang sobrang may lamang 20,000 yen.
Malayo pa sa kailangan nilang halaga pero sinabi nitong hahanap pa naman siya ng ibang trabaho. Sa pagbabalik ni Capeta sa eskwelahan, kinumusta siya ng kanyang mga kamag-aral. Nang biglang dumating si Nobu dala ang binili nitong magazine kung saan naroon ang litrato ni Capeta nung nanalo siya ng second place. Maya-maya pa ay tumawag kay Nobu ang boss at sinabing may dumating doon na pink na cart. Agad iyong pinuntahan ni Capeta at nalaman nilang galing iyon kay Momotaro. Kasama ng cart ay ang sulat na nagsasabing hindi naging maganda ang date nila ni Monami pero alang-alang sa kanilang pagkakaibigan ay ipapahiram ni Momotaro ang cart na iyon para sa ika-4 na karera sa Japan National Kart. Napatanong naman si Kai kung sino si Momotaro kaya ipinaliwanag yun ni Nobu sa boss. Sinubukang sakyan ni Capeta ang cart at sinabi naman ni Nobu na sana ay hindi iniisip ni Capeta na imaneho ang cart na iyon sa ika-4 na karera. Sa July 11 na ang ika-4 na karera sa Japan National, isang linggo na lang mula ngayon at hindi pa rin magaling ang ribs ni Capeta kaya tatamaan na naman yun kung lalaban muli ito. Pag nangyari yun ay 2 buwan na naman siyang hindi makakalaban at maapektuhan din ang audition niya sa Formula Stellar, kaya dapat ay pahinga muna siya sa pagdadrive ngayon. Nang hawakan ni Capeta ang manibela ay naisip niyang nasa isa siyang karera at ng parteng kurbada ay naramdaman niya muli ang sakit ng ribs niya, kaya sinabi ni Nobu na itigil niya na yon. Umalis na lang si Capeta para maglakad kasama si Zuka. Muling tinanong ni Nobu si Boss Kai kung napag-isipan na ba nito sa pinag-usapan nila ng nakaraan pero sinabi ni Kai na tapos na ang usapang iyon. Pero sinabi ni Nobu na hindi siya susuko. Habang nagtatrabaho ay muling naalala ni Shige ang nangyari sa anak pero hindi niya iniintindi ang pagsakit ng likod niya. Nilapitan siya ng katrabaho niya at sinabing dala na iyon ng pagod dahil hindi pa ito nagdi-day off nitong mga nakaraang araw kaya naman niyaya siya nito na mag-inom. Hindi pumayag si Shige dahil may trabaho pa umano ito at kailangan niya ng pera. Habang alaga si Zuka ay naisip ni Capeta na kailangan niya ng part-time job para makabayad sa utang sa ospital, nang bigla niyang madaanan ang isang TV na nagpe-play ng karera at inisip niyang siya iyon. Dumating si Nobu at alam na agad niya ang iniisip ni Capeta kaya muli niya itong pinaalalahanan na pahinga muna sa karera. Hanggang sa pagtulog ay cart pa rin ang naiisip ni Capeta at inisip na kaya niyang talunin si Naomi sa pamamagitan ng bagong cart na iyon. Pero kahit subukan nila ang audition sa Formula Stellar, hindi pa rin maisip ni Capeta kung saan sila kukuha ng 210,000 yen. Kaya para kay Capeta ay bakit siya magtitiis sa wala namang kasiguraduhan at doon naisip nitong lumaban hanggang sa naguluhan na siya sa pagdedesisyon. Umaga na nakauwi si Shige kaya inalok ito ni Capeta ng almusal pero sinabi nito na dumaan lang naman siya para magpalit ng damit. Habang nagsasalita si Capeta ay nawala ng balanse ang kanyang ama dahilan para mahulog ang laruang kart. Habang kumukuha ng damit ay pinagsabihan ni Shige ang anak na huwag masyadong magtrabaho dahil hindi pa ito tuluyang magaling. Ganon din naman ang sinabi ni Capeta sa ama pero hindi ito nakikinig sa kanya at umalis na. Isa-isang pinulot ni Capeta ang parte ng cart at saka nahiga. Sa Akari, habang tinitingnan ni Boss Kai ang magazine kung saan naka-feature si Capeta ay naalala nito ang sinabi sa kanya ni Adachi. Sinabi nito na kahanga-hanga ang naging karera pero sa pagkakaalam niya ay hindi naman nanalo si Capeta. Pero dahil hindi naman niya napanood ang karera ay hindi niya maintindihan ang sinasabi ni Adachi kaya pilit niya na itong pinaalis. Nagpumilit si Adachi at sinabing nais niyang marinig ang kwento ni Kai tungkol kay Capeta dahil ito naman ang main sponsor ng team. At sigurado siyang magugustuhang malaman ng fans ang opinyon ni Kai dahil sa 5 taon nitong nakasama ang Team Capeta. Napaisip si Kai na 5 taon na pala ang lumipas matapos mabuo ang team na tumanggi sa alok ng Auto House. Sa loob ng 5 taon na iyon ay patuloy lang sa paglaban si Capeta laban sa malaking team nang hindi sumusuko. Katulad din yun ng mga pinagdaanan niya noon na maraming naging problema hanggang sa narating na niya kung nasaan siya ngayon. Naintindihan na ngayon ni Kai na hindi lang iyon basta larong pambata. Nang makita niya si Capeta na nakatingin sa bagong cart ay nilapitan niya ito at sinabing kakaiba ang ikinikilos ni Shige at tinanong kung may nangyari ba doon. Dagdag pa nito na panggabi ang duty niyon kahapon at ngayong umaga ay nagtatrabaho na uli iyon. Samantala, nang makatapos sa pag-iinsayo, lumapit si Monami kay Takumi at tinanong kung may nahanap na ba uli itong trabaho. Pero nang malaman na wala pa ay nakiusap itong pakibilisan dahil kailangan niya ng maraming trabaho para sa pag-o-audition ni Capeta. Bilang isang mabuting kaibigan ay sinamahan si Shige ng isa niyang katrabaho kahit araw ng day off nila. Piniro siya nito at tinapik kaya nahulog mula kay Shige ang piraso ng larwang cart ni Capeta. Pinulot niya ito at naalala ang kabataan ng anak at habang nagmamaneho ay naalala niya na noon ay natutulungan pa niya si Capeta sa maraming bagay tulad ng pag-aayos ng cart at ng mga makina nito na ngayon ay hindi niya na magawa.
Kahit gabi ay patuloy pa rin sa pagtatrabaho si Capeta hanggang sa sumakit muli ang ribs niya at nadatnan siya doon ng kanyang ama. Nang sabihin ni Shij na dadalhin siya sa ospital ay humingi ng tawad si Capeta sa kanyang ama dahil gulo na naman ang naidulot niya. Nang matapos sa check-up ay sinabi ni Capeta na maayos naman daw siya bagay na ikinatuwa ng ama. Doon ay ibinigay ni Shij ang piraso ng cart na nahulog sa kanya kanina at humingi ng tawad sa anak sa nangyari kaninang umaga. Dahil parehong tapos na ang trabaho ay niyaya ni Shij ang anak na kumain ng sushi kaya nagpumilit ang katrabaho nito na sumama. Pagkatapos kumain ay agad na nakatulog si Shij. Kinabukasan kinumusta ni Kay si Capeta dahil nabalitaan nito ang nangyari kagabi at saka pinagsabihan ang binata na huwag masyadong magpakapagod sa trabaho. Doon ay nagpaalam si Capeta kay Boss Kay kung maaari siya nitong pahiramin ng company van sa July 11. Naalala ni Kay na iyon ang araw ng karera at tinanong kung anong balak niyang gawin.